Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, sana po ay kunin mo lang yung mga magre-resonate sa'yo. So, mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, feel free to hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's start the reading. Earth Sign. For Earth Sign, please. For Earth Sign. You do have here the Seven of Pentacles. The Hierophant and the Emperor. Nine of Wands. I feel like for some of you, kailangan mong mag-ingat. With the Hierophant, nakakita ko na lesson for you. I feel like it's regarding finances or financial decision. Pwedeng may mga like investment or something na paglaanan ka ng pera mo na maaaring medyo matagalan bago bumalik sa'yo. So, pinag-iingat ka in a way na wag masyadong magmadali. Like, it takes time. No? At saka aralin mong mabuti kung saan mo i-invest itong pera mo or kung saan mo siya gagastusin. Because with the Hierophant, nakakita ko ng lesson sa'yo. But I don't feel like it's a loss. Hindi ko siya nakikitang losses or pagkalugi or pagkatalo. But rather, medyo matatagalan lang, you know. So, kung may investment man, hindi naman nakikita nating malulugi, pero may matatagalan. So, medyo kailangan hinay-hinay. Ganun. What's with the Emperor? For Earth sign, please. You do have here the Devil. Ten of Swords. Nine of Wands. I feel like kailangan mo mag-ingat dito sa taong ito. I don't know. I feel like this person is hindi siya nagiging honest sa'yo. And I feel like this person pwedeng ikaw ay malungkot or masaktan dahil maaaring lumabas din ang totoo sa kung ano yung mga bagay na itinago niya sa'yo. Tell me about this. Yeah. The Ace of Cups, for some of you, may kinalaman ito sa love. Seven of Cups. And the Ten of Pentacles, for some of you, may kinalaman sa money. The Six of Wands is here. I feel like pagdating sa money, ito yung person na hindi mo dapat pagkatiwalaan. I don't know, it feels like a person na parang
Hindi maganda yung motibo. Tell me about this. Ten of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces, Three of Cups is here at the bottom of the deck. Pagdating sa love, someone here is watching you. Parang nasa ano lang siya nakamasid lang lagi sa itong taon to. Watching you, watching your every move. Tapos minamasdan niya rin yung iyong mga surroundings, yung iyong mga tao sa paligid mo na importante sa'yo. This person is watching you. Yeah, the Three of Cups is here. Pati yung mga kaibigan mo. Balik tayo doon sa someone na may hindi magandang motibo regarding money. Tell me about this person. Seven of Swords. Yeah, kailangan mo talagang iwasan tong taon to. Nakakita tayo ng pag-aaway. The Hanged Man is here. It's like, kailangan mong wag magmadali regarding dito. Gamitin mo yung utak mo. We do have here the Five of Wands. Nakakita tayo ng pagkakagulo. I feel like maiintindihan or mararamdaman mo kung ano yung dapat mong gawin dito. So, kailangan yun yung gawin mo. Kung ano yung tingin mong tama. Kung ano yung pumasok sa pakiramdam mong tama. Like, it's like your intuition talking to you. So, kailangan makinig ka sa intuition mo. May nakikita tayong mga pagbabago na kailangan mong gawin. Para maging masaya lang ang lahat. Nakakita tayo ng problema dito. And ikaw yung dapat gumawa ng desisyon or action para masolusyonan itong mga problemang to. For Earth sign, please. Messages for Earth sign. Five of Wands. May nakikita akong soulmate energy na nagagalit. Nagagalit yung taon to. I feel like nagagalit siya dahil gusto niya ng victory. Like, gusto niya bumuo ng family or like forever with you. Kaya lang nagagalit siya dahil parang wala siyang choice kundi umiwas or lumayo. Pero gusto niyang ilaban or lumaban. I don't know. This is weird. Yeah, Nine of Swords is here. Nasasaktan tong person na to. Nagagalit siya kasi nasasaktan siya. Na hindi niya maintindihan bakit niya nararamdaman yung sakit na to. Like, yung person na to, pangarap niyang mag-offer ng something sa'yo, pero parang hindi niya kayang gawin yon, hanggang hintay lang siya. Ba't siya nagagalit? I want to know. I want to understand itong emotions ng person mo. Ba't siya nagagalit? I feel like nagagalit siya na may kinalaman sa family issues or maybe a part of your family ang kinakagalit na tong person na to. Oh, the Justice card. Some of you might be married or may marriage na involved dito sa connection na to. So, pwedeng, if you're married, galit siya dun sa taong kinakasama mo. Yung iba, hindi naman kinasal, ano? So, kinakasama. So, galit siya dun. This is a soulmate energy. Yeah. Hindi lang siya nagagalit, nalulungkot pa siya. Kasi gusto niya mag-take ng risk eh. Gusto niya mag-offer ng stability, commitment, relationship. Gusto niyang pakasalan ka. By the way, ito ay walang gender specific. So, kung hindi babae at lalaki ang magkarelasyon, then might be gusto niya makipag live-in sa'yo.
You know? So, nagagalit siya dahil hindi mangyari or hindi possible sa ngayon yung mga gusto niya na yon. So, what will happen in the near future for you, Earth sign? The High Priestess, Four of Wands, Eight of Swords, Knight of Swords, Three of Cups. Clarify the Eight of Swords, Five of Pentacles, nakakita ko dito ng mga person na pwedeng magkaroon ng ang tawag dito, legal issues in the near future. Pwedeng ikaw ay nakakita tayo dito ng pagkahuli sa isang krimen, no? So pwedeng kung sino itong mga gumawa ng kalokohan or gagawa ng kalokohan sa'yo, mahuhuli mo sila. I can see celebration here with the Three of Cups dahil mahuhuli mo kung sino man yung gumawa sa'yo ng hindi maganda. And yung iba naman, celebration dahil maaaring kung ano man yung planong hindi maganda laban sa'yo ay mauudlot or hindi mangyayari, hindi maisa sa katuparan. Okay? But all in all, hindi dapat maganda yung kakalabasan niya, pero I feel like dahil sa tulong ng mga tao sa paligid mo, malalagpasan mo ito. Okay? Or makakayanan mo ito. And I can see na ginagamit mo ang iyong intuition. So, isa pa ito sa nakakatulong kung bakit hindi natutuloy ko naman yung mga masasamang balak sa'yo. Merong masasamang balak. Pero hindi natutuloy, hindi nangyayari. And I can see pagdating sa iyong career, yung iba hindi maganda yung mga balita, medyo nagiging mabagal or hindi maganda yung flow ng money. But I feel like pansamantala lang yun. Pansamantala lang yun. Nakakita tayo dito na magiging maingay or matunog na ulit yung pangalan mo, nakikita natin na magiging successful ka ulit. And I can see a stable career for you. Saglit lang ito. Hindi ko siya nakikita as pagsubok eh. Nakikita ko siya as enhance, para mas ma-enhance pa yung knowledge mo, yung galing mo, etc. Pagdating sa relationship, your soulmate is coming. Paparating itong soulmate na ito. But I don't feel like gagawa ka ng action or anything sa pagdating nitong taong to with the Four of Swords. You don't know because you do have choices, you do have options. Yan yung nakikita natin. And you do have the world, so ikaw yung mas nagiging mailap or malayo dito sa soulmate na ito, especially with the Queen of Swords. Yeah. Maybe pagdating sa soulmate, hindi ka na kasi naghihintay. Ayaw mo na maghintay. Kung gagawa siya ng action, di gumawa siya ng action. Kung hindi, hindi. Yun lang yan. Ang focus mo yung sarili mo. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.